Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng grade 3 student na namatay matapos umanong hampasin ng notebook ng kaklase sa Davao City. Brain failure at traumatic brain injury ang itinuturong dahilan ng kanyang pagkamatay. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia. Mabait at bibong bata kung ilarawan ng kanyang pamilya si Jaira. Hilig niya ang pagsasayaw sa social media at ang pagiging responsableng ate sa kanyang bunsong kapatid. Ko ani inigbuntag mo inday na siya good morning Mamila, I love you. Muhagda yun ana ba? Then og kadaliok na lang niya ana mo kiss. Mamarayig, then pagkahuman ana mo inday na siya nga mag-TikTok ta Mamila kay TikTok. Si Jaira, ang grade 3 student sa isang pampublikong paaralan sa Davao City na nasawi matapos hampasin ng kanyang kaklaseng lalaki ng notebook sa ulo. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nitong Biyernes, Hulyo 17, nang nagtalo si Jaira at isa niyang kaklase sa loob ng kanilang classroom nang hampasin siya nito ng notebook sa ulo. Nang umuwi na sa kanilang bahay si Jaira, nilagnat na ito at nagreklamo ng pananakit ng ulo at tiyan. Sa pag-aakalang isang simpleng lagnat lang, pinahilot ng kanyang ina ang biktima. Nang makauwi sa kanilang bahay, nagreklamo na naman ito ng pananakit ng ulo at tiyan. Kaya nitong Hulyo 21 ng umaga, dinala na nila sa Southern Philippines Medical Center ang biktima. 2:00 ng hapon ng araw rin na iyon, binawian na ito ng buhay. Cause of death po is brain injury and traumatic brain failure and traumatic brain injury. As of the moment, meron pa kaming hinihintay na medical findings, medical report ng health institution wherein result po ito ng ultrasound kasi pina-ultrasound din po yung tiyan ng bata kasi nagrereklamo din po siya na may masakit sa stomach niya. Tumanggi na rin ang pamilya ng biktima na ipa-autopsy ang bangkay nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang mga impormasyon sa umano'y marahas na pambubugbog sa biktima at ang alegasyon na sinipa at siniko pa ito ng nakaaway na kaklase at 2 pang kasama nito. Kinonsidera naman ngayon ng pulisya na isama sa investigasyon ang 2 nanghilot sa biktima. Samantala, tutulong naman ang DepEd 11 sa burol at pagpapalibing sa biktima. Tutulong din sila sa isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Nganong ing ana man nga birthday man unta nako, happy unta mi inigabot sa akong birthday pero dili na happy kay kulang man ni. Siyempre, binsakin sa man siguro ang naitabuan. Justisya man jud siguro atong gipangayo. Nakaburol ngayon ang bangkay ng biktima sa bahay ng kanyang lola sa Samal Island, Davao del Norte. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.